you. Pangulong Bongbong Marcos nagkangiwi-ngiwi sa pagdepensa sa ginawa nilang anomalya sa bicameral report para sa national budget ngayong 2025. PBBM nililihis ang totoong problema at iba ang isinagot sa media. Ang inexpose ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang patungkol sa bicameral report kung bakit may mga blanco ito. Pero itong si PBBM ay sagaan na dumiretso. Kasinungalingan ng Pangulo pwedeng humantong sa kanyang impeachment lalo pat sobrang labag sa ating konstitusyon ang kanilang ginawa sa budget ng bansa. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel para updated ka sa mga bagong balita. Tila nagkangiwing-iwi nga itong si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ambush interview nang tanungin siya kung ano ang masasabi niya sa naging expose ni Congressman Isidro Ungab at ni former President Rodrigo Duterte tungkol sa anomalya ng 2025 national budget. Saad pa ni PBBM ay nagsisinungaling sila ni Tatay Digong. Saad pa ni Pangulong Bongbong Marcos and he quoted, "He is lying. He's a president. He knows that. You cannot pass a GAA without with a blank. And he's lying because he knows perfectly well that doesn't ever happen. Sa buong kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it is a lie." End quote. Pero ano nga ba mga idol ang kaibahan ng bicameral at GAA? Narito ang eksplanasyon. Sa mga hindi ho nakakaintindi, ganito ho yan. Ang BICAM report ay yung final na version ng pinagkasunduan ng Senate of the House of Representatives tungkol sa budget ng bansa. Basically, ito yung listahan kung paano gagastusin ang pera ng gobyerno. Kapag okay na ang BICAM report, gagawin itong batas na tinatawag na General Appropriations Act or GAA. Ito na yung actual na budget na gagamitin ng gobyerno. Pero paano kung may mali o blanco sa BICAM report? Kung may errors or blank amount sa BICAM report, hindi pwedeng ayusin na lang ito sa GAA pagkatapos itong pirmahan ng presidente. Bakit? Ito ang mga dahilan. Una, labag sa konstitusyon. Nasa salikang batas natin na dapat klaro at kumpleto na ang budget bago ito gawing batas. Kung may blank spaces o mali sa BICAM report, tapos inayos lang sa GAA after pirmahan, parang naglagay sila ng extra na items nang walang pahintulot ng Congress. Hindi yun allowed kasi Congress ang may power of the purse, hindi ang presidente. Pangalawa, wala ng transparency. Kapag inayos lang secretly or privately pagkatapos ng pirmahan, parang nagmukhang shortcut. Ang budget dapat open sa lahat at dapat malinaw kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Kung may biglang naayos na hindi dumaan sa tamang proseso, parang suspicious at nakakabawas ng tiwala ng tao. Pangatlo, pwedeng maging dahilan ng impeachment. Kung ang presidente or ang kanyang opisina ang nag-ayos ng mali sa GAA pagkatapos itong gawing batas, pwedeng sabihin na lumabag siya sa konstitusyon. Culpable violation of the Constitution kasi dapat Congress lang ang nag-a-approve ng budget. Hindi pwedeng baguhin ito ng presidente after pirmahan. Betrayal of public trust kasi hindi na sumusunod sa tamang proseso at parang may itinatago.
kapag napatunayan ito na pwede siyang ma-impeach. Ano ang dapat gawin? Kung may mali, dapat ayusin na sa BICAM stage pa lang, bago ito gawing GAA. Kapag napirmahan na at naging batas na ng GAA, hindi pwedeng baguhin ito basta-basta. Kung kailangan talaga ng pagbabago, dapat dumaan ulit sa Congress para legal at tama ang proseso. In short, kung inayos ang mali sa GAA, pagkatapos itong mapirmahan ng presidente, hindi ito okay. Parang naglalaro ka ng board game tapos bigla kang nagdadagdag ng rolls para lang manalo. Bawal yun. Pwede itong maging malaking issue at posibleng maging dahilan ng impeachment ng presidente kung serious ang violation. Kaya importante na ayusin agad ang budget sa tamang oras at proseso. Mga palangga, ayan, nagkagulo na naman, nagkangiwi-ngiwi na naman si Bangag kung paano niya ididepensahan ang Senado at Kongreso. 'Di ba? Dahil nga dito sa press conference at pagsiwalat ni Congressman Ungab at ng Pangulong Duterte na kung saan binuki nga sa taong bayan kung gaano ka walang hiya itong bangag na administrasyon na ito. Dahil nga dito sa ating budget 2025. Alright, so alam nyo na binukelya na yung bicameral report na kung saan ay blanco nga ang mga items o line items na kung saan minagic na naman yan ni Liza Tanas. Mamaya pupunta tayo kay Liza Tanas kasi ang punot dulo nito, hindi pa kasi kayo nagigising lahat. Ewan ko ba sa inyo? O gising na gising kayo dahil nakapulburon ba kayo katulad ni bangag lang. So walang iba, ang punot dulo ng lahat ng kahirapan ninyo dyan sa Pilipinas ay ang bangag, syempre at ang kanyang asawang kidnapper. Okay, si Liza kidnapper. So dahil sa statement ni Pangulong Duterte na isiniwalat nga nila ni Congressman Ungab na ito ay dapat makulong, malagay ito sa kulungan lahat ng mga kongresista, sa Senado o mga yun nga House of Representatives, mga kawatan, dapat makulong kapag bayaran nila ang kanilang mga kasalanan at ipasuka sa kanila ang lahat ng pera ng bayan. Hindi lang kulong, dapat nga gurgor. So pinalipas pa ng mga julul, okay, sa gobyerno ni Bangag itong pagsagot sa statement or not only statement doon sa expose o pasabog ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, kasama nga sila Attorney Vic Rodriguez doon. Aba, si Bangag nung in-interview siya doon sa pag-launch ng Tesla ng Tesla dyan sa Pilipinas, ngumingiwi at sinasabi niya daw ang Pangulong Duterte doon sa pagsabi na blanco nga yung sa BICAM report. Sabi pa ni Bangag, he knows that you cannot pass GAA without any with a blank. Sa kasaysayan nga siya ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item, di ba? Sabi niya. Ang GAA na hindi nakalagay kung ano yung project at tsaka kung ano yung ginastos. Alright, so pinaliwanag yan ni Attorney Vic, pinaliwanag ni Kong Ungab, pinaliwanag ng mga magagaling na mga abogado na ang tinutukoy ng ating mahal na Pangulong Duterte ay hindi naman yung GAA itself, kundi ang bicameral report, 'di ba? Pero alam mo, pareho lang din yun eh. Kasi nga, sa ating mga hindi naman abogado, sa ating mga simpleng pagkakaintindi, saan ba nag-uugat? Saan ba nanggaling yung GAA? Okay? Galing nga doon sa resulta doon sa bicameral. Pamaya, alam naman natin na itong buwaka ng Inang Marcos Jr. na ito, matagal na dapat itong nakapantay ang paa niya dahil addictus beneficus. Dapat na nakabartolina yan eh. Sa ginawa niyang pagnanakaw, simula pa nung magulang niya hanggang sa ngayon, hanggang sa kaduluduluhan ng hininga nila, ay ang nilalamon nila, 10 ng pamilya nila at ng kanilang mga kaapu-apuhan ay nakaw sa bayan.
Alright? Ayun, may nanood ba sa akin? Kala ko, isa lang ang nanonood sa akin. Nalungkot naman ako. Kala ko, iniwan nyo na si Lola. Okay, mga palangga. Sa kaduluduluhan, pati lahat, itong pamilyang itong Araneta, Marcos, Romualdez, Tambaloslos ko, lahat ng mga hayop kayo sa Congress, mga jutang genemis kayo, hindi pa kayo kunin ng lupa, alam naman ninyo na mga kawatan kayong lahat. Okay? Lahat ng kawatan. Kung hindi ka kawatan, di exempted. Mauuwi nga sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang ginawa sa national budget kung hindi nila ito malusutan at madepensahan. Mag-comment lamang sa baba at maraming salamat sa panonood. Yeah.